Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Jonella Bianca de Aguilar at ito po ang aking Day 251 Devotion para sa ating 365 Daily Devotion na pinamagatang Bakit Mahirap Kapag Hindi Ka Sure? At ang topic natin ngayon ay self-testing. Sabi po ito yung concept na self-testing means the Bible carries its own divine authority, proving itself to be God's word. Through the Holy Spirit, it convinces hearts of its truth. 2 Timothy chapter 3, verse 16, the fulfillment of countless prophecies such as Christ's birth, death, and resurrection confirms its reliability. Scripture's authority rests not on human approval but on God's sovereign revelation, making it the final and infallible rule for faith and life. At ang Bible verse po natin matagpuan sa 1 Thessalonians chapter 2 verse 13, and we also thank God continually because when you receive the word of God which you heard from us, you accepted it not as a human word but as it actually is, the word of God, which is indeed at work in you who believe. At sa Tagalog po, at kami ay patuloy na nagpapasalamat sa Diyos na nang inyong tanggapin ang salita ng Diyos na nang inyong narinig sa amin ay inyong tinanggap iyon hindi bilang salita ng mga tao, ayon sa katotohanan ay bilang salita ng Diyos na gumagawa naman sa inyo ng sumasampalataya. At ang teachings po natin ay number 1. God wants us to be fully convinced of His Word. Ito po. Gusto natin po talagang makumbinsi dahil hindi natin isipin na parang gawa-gawa lang yung mga salita. Yung mga sinasabi niya, lalo na sa Biblia, diba? Ayun ang ating pong na isipin natin na itaka sa isipan natin na gawa lang ng tao, kundi sa kanya mismo yung galing. Gusto niya ipaano kasi sa atin lahat ng katotohanan, lahat ng nais ating malaman, diba? Gusto niya alamin natin lahat ng mga nakasulat doon. Sinulat niya yun para sa atin, para sa katotohanan na gusto niya iparating para sa atin. And number 2 po, God has not left us in a confusion or limbo. Ito po, hindi naman tayo iniwan or binigyan ng confusion na ating Panginoon sa mga word. Although may mga word na talagang sobrang tawag dito, malalim na salita, pero hindi ibig sabihin na parang confused na ipa-confuse tayo, ganun. Malalim na salita kasi malalim din yung pagkahulugan nun, malalim din yung pinagdaanan ng bagay na yun, kaya ganun. Diba marami, kaya ginawa niya yung technology, in-upgrade niya lahat upang yung mga bagay doon na sa tingin natin hindi natin maintindihan, pwede natin i-search, diba? Kaya ganoon kagaling ating Panginoon. Hindi niya yun nilagay yung mga malalalim na salita para lang ma-confuse tayo, kundi ang ginawa niya habang tumatagal niya, upgrade niya yung mga internet, yung mga ginagamit natin para mas madali para sa atin malaman kung anong meaning ng pinaparating ng ating Panginoon. And number 3 po, God gives us assurance and confidence. Ito po, sa ating Panginoon talaga ng assurance. Diba kung sa ibang bagay natin mahanap, pero sa ating Panginoon meron na hindi tayo kailangan parang pagdudahan siya, kundi talagang mas panghawakan natin yung relasyon na meron tayo kasi na-assure niya tayo palagi na lagi siya nandyan, hindi niya tayo iiwan sa kahit anumang bagay, sa kahit anumang pagsubok na gagawin natin. And syempre yung confidence na yun na talagang siya yung Diyos natin, confident tayo na siya yung Diyos natin na talagang maliligtas tayo sa kahit anumang kahit anumang mangyari sa buhay natin, alam natin na kasama natin siya. And application naman po, paano ito ma-apply sa ating buhay. Number 1, stand where God wants you to flourish. Ito po, diba may kanya-kanya tayong position ngayon. For example, ako ex-student, ibig sabihin dyan tayo nilagay natin dyan ako nilagay natin parang doon ako mamunga, doon ako parang mag-grow bilang bilang tagapasunod niya, at doon niya rin gusto na doon niya rin balak na sa paaralan na meron ako, doon ko ibahagi yung salita niya. And number 2 po, strengthen your conviction to resist temptation. Ito po, talagang pagkahawakan natin, palakasin natin yung pagtitiwala natin sa Panginoon para hindi tayo ng temptation, diba? Kasi mapandim lang yan yung temptation na yan. Parang binibigyan tayo palagi ng
pag-iisip na kung lagi tayong nakukonfuse sa isang bagay dahil sa temptation yan. Kaya kailangan yung relationship natin sa Panginoon talaga natin, pakaingat natin at paralimin natin. And number 3 po, stay loyal to Christ and His Word. Ito po, dapat maging loyal tayo, but stick to one tayo, hindi naniniwala tayo sa ating Panginoon, tapos minsan may sinasamba tayong iba, hindi po yun. Kailangan stick to one lang tayo sa Kanya at maging loyal tayo sa Kanya at sa mga salita niya. And yun naman po ang aking devotion ngayong araw. Sana po may tutunan kayo at huwag ko itong kalimutan na i-share sa ating mga mahal sa buhay, and God bless po sa ating lahat.